Naranasan mo na bang i-download yung astig na program, todo effort ka pa, tapos pag iraran mo na, sabi ng computer permission denied. Nakakabuwisit, di ba? Sa video na to, I will give you the keys to the kingdom. Ituturo ko sa iyo kung paano maging master ng file permissions. Hello mga bata and welcome to part 11. Ang episode kung saan hahawakan natin ang kapangyarihan. Let's go! Kapangyarihan? Permission? Kailangan ka bang magpaalam sa nanay ko para gumamit ng file? Hindi boy, mas nagiging weirdo ka na ha? Mas maganda pa dito, we will give ourselves permission. Hindi na tayo magpapaalam kung kanino man. Okay, quick recap. Last time, nalaman natin kung sino ang may-ari ng file. Ang user at ang group. Ngayon, alamin natin kung ano ang pwede nilang gawin. Ang alphabet of power. R, W, at X. It is what it is. R is for read. Pwede mong tingnan yung laman ng file. Silip lang ah. W naman is for write. Pwede mong baguhin, i-edit, o sulatan yung file. At X for execute. Ito yung kapangyarihan para i-run ang isang program o script. Yung file mo din yun ha. Teka, sa folder may RWX din? Anong execute mo sa folder? Yung mga file sa loob? Magandang tanong bata. Sa directories, iba ng konti ang meaning. R, pwede mong makita ang listahan ng mga file sa loob. W, pwede kang mag-create o mag-delete ng file sa loob. At X naman, ito yung pinaka-importante. Ito yung key para payagan kang pumasok sa directory gamit ang CD command. CD yung napag-aralan natin from last time, diba? Kung walang X permission, para kang may pinto pero wala kang susi para buksan at pasukin yung bahay. Bakit bahay ka siguro, no? What I do? Just go to the office! What I do? Para baguhin ng permissions, gagamitin natin ang chmod or change mode command. May dalawang paraan. Unahin natin yung friendly way using symbolic method. Gagamit tayo ng letters U for user, G for group, O for others, tapos plus para madagdagan ng permissions at minus para magbawas. Example, may script ka. myscript.sh. Gusto mong bigyan ng execute permission yung sarili mo, which is your user. Ang command ay chmod u plus x myscript.sh. Parang binigyan mo ng execute key ang sarili mo. Paano kung gusto mong tanggalin yung read at write permissions sa mga chismoso? Others. Madali lang. chmod o minus rw myscript.sh. Parang binawi mo yung susi sa kanila. Simple, di ba? O, tingnan natin ang permissions ng myscript.sh using ls-l. Kita dito na after ng dash ay merong rwx, which signifies the permission natin as owner. Ibig sabihin we can read, write, and execute this file. After our permission, ang permission naman ng group owner. And in this case, read and write. At sa dulo naman ay ang permission ng others na kasalukuyang wala. Unti-unti mo nang nakukuha ang kapangyarihan at na-enjoy mo na to. Baka pwedeng i-click mo na yung subscribe button at i-share to sa tropa mong gustong matuto ng Linux. Salamat! Ready ka na ba for the next level? Ang numeric o octal method. Mukha siyang nakakatakot, pero pag nakuha mo, sobrang bilis lang din gamitin. Numbers? May math na naman. Addition lang, promise. But permission, may points. So, R, bigyan natin ng 4 points. Yung W, bigyan natin ng 2 points. At ang execute naman ay bigyan natin ng 1 point. I-add mo lang yung points ng permissions na gusto mo. Kung gusto mo ng read at write, which means RW, i-add mo lang 4 plus 2 equals to 6. Kung gusto mo ng read at execute, Rx, 4 plus 1 is 5. At kung gusto mo naman ng lahat, Rwx, 4 plus 2 plus 1 equals 7. Ultimate power! Kaya
pala laging si chmod 755 yung nakikita ko sa internet. Tama ka, boy. Nagre-research ka din, ha? Pag sinabi mong si chmod 755, ang sinasabi mo talaga ay bigyan mo si user ng read, write, and execute. Tapos bigyan mo si group at others ng read and execute only. Okay, last na to. Ano naman yung umask? Ito yung default na ugali ng system mo pag gumagawa ka ng bagong file o directory. Isipin mo, by default, ang bagong directory ay may full access 777. Pero biglang may humarang na bouncer sa pinto. Kung ang umask mo ay 022, teka, 022? Anong ginagawa ng bouncer? Sabi ng bouncer na 022, hoy, bawal ang write sa group at others. So 777 minus 022, ang final permission ay 755. Ang umask ang nagtatanggal ng permission by default para ma-secure ang mga bago mong files. Grabe yung nakuha nating powers ngayon. Recap muna tayo. Una, na-decode natin ang RWX para sa files at directories. Pangalawa, natutunan natin ang chmod sa dalawang paraan. Ang friendly way na symbolic method at ang pro-gamer move na numeric method. At ang panghuli ay nalaman natin ang sekreto ng umask para sa default permissions. Okay, dyan na lang muna at baka kung ano pang mas-chmod ko dito. At malockout pa ako sa sarili kong system. Ingat, baka biglang chmod 00 mo lahat ng files mo. Huwag naman. Ikaw talaga, boy, nagiging weirdo ka na. I hope you now feel more powerful in your Linux journey. Kung may tanong kayo, drop it down in the comments. O dito na lang. See you sa susunod na kabanata. Bye!